Thank you, Lord. God is really good. Amen. I said, God is really good. Amen. Hallelujah. It's not just a feeling or an imagination. Hallelujah. The goodness of God is real. It's true. Amen. Hallelujah. We've seen it, we've experienced it, and we've also feel it. Ooh. Praise God. But I miss my wife today. Praise God. She's very sorry po, hindi ko siya nakasama, but she really wants to go with me today. Kaya alam mo, tinamaan siya ng matinding ubo because we came from Benguet and it was so cold there. Masyadong malamig. Kaya medyo nagre-recover pa po siya. But this morning, you know, praise God, Pastora told me, she was asking me, is your wife with you? I said, no. Then I said, because she has some cough and cold. Then she said, you know, that is what the Lord revealed to me this morning and I prayed for her. Kaya lang po, pag-uwi ko, parang nagdahilan lang. Amen? Wala na yung ubo na yun. Kasi this morning, ako mismo, nagalit ako. Sabi ko, I'm fed up with that cough. Come, let's agree together. And we really rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. And by the stripes of the Lord, we know we are healed and she is healed. Amen? Palakpakan nun natin ang Panginoon. Wow! Hallelujah! It's so good to be back! Praise God, parang ang tagal. But it's really my joy, mga kapatid. Hallelujah! Talagang masayang-masaya ako whenever I come here because the presence of God is here. Amen. Sabi nga ni David, why will he spend? What did he say? 1,000 days, hallelujah, elsewhere, na wala ang presensya ng Panginoon. Amen? Praise God. What matters most is the presence of God. Amen? Because in the presence of God, mga kapatid, that is where we function well as children of God. Amen? That is our environment. That is the place we can show our glory. Hello? Amen. Just like a fish, you know, can show its glory where? It's in the water. Amen. Hallelujah. The same thing with the bird. Na ipapakita niya yung kanyang best kapag nasa pimpapawid siya. Because yun ang environment niya. Tayo po ang environment din po na nilikha ng Diyos para po talagang lumabas yung the best ng Panginoon sa atin ay ang kanyang presensya. Amen? Yeah. Praise God. Whenever we are in the presence of God, more. Pastor Tim is coming out. Amen. More of the glory. Hallelujah. More of His best in your life is coming. Amen. Praise God. Well, today, I want to talk about something very special in my heart. Praise God. Did you read that? Unending love, amazing grace. What I'm going to share with you today is this. Praise God. Love, the reason for grace. Love, the reason for grace. Kaya ho mayroong biyaya o kaya ho tayo binibiyayaan ng Diyos ay dahil sa Kanyang sobra-sobrang pagmamahal sa atin. Amen. Without love, there will be no grace. But thank God that God equals love, or God is love. Amen? Praise God. So that is what we are going to study today. In fact, sabi ko nga sa sarili ko kanina, ano pa ba i-preach ko? Hallelujah. Amen. I don't need to encourage you today. We are so much encouraged already, but we need to be more grounded and established in the Word of God. Amen? So this is now the time for instruction. Hello? Amen? Praise God. So be ready, mga kapatid. Hallelujah. Prepare your heart. Be a great receiver of the Word. Praise God. Sambang. Okay. Amen. God's love is the reason we are favored. And I'm going to give you some scriptures that prove that statement. That the reason, the only reason why you are favored by God
is because He loves you. It's not because you are good. Hello? It's not because you're beautiful or handsome or good looking. No. Hallelujah. The only reason God is favoring us is because He loved us. Amen? So you're going to have a revelation of the greatness of His love for you today. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Uy, bumalik tayo. I'm sorry. Look at this scripture in Romans chapter 5 verse 8. It says, but God showed His great love. Take note. His love for you is great. I said it's great. Amen. Hallelujah. But God showed His great love for us. That's us. How? By sending Christ to die for us while we were still sinners. Amen. Hallelujah. That's the grace of God. Jesus dying for us. Jesus giving His life for us is the grace of God. Amen? Hallelujah. But the reason the Father sent His Son to die for us, mga kapatid, is because He greatly loved us. Wow. Amen. Isn't it wonderful to know that God loves you so much? Amen? Praise God. Hallelujah. Another scripture that I want to give you is Ephesians 2, 4 and 5. It says, but God is so rich in mercy, and He loved us. Take note, past tense. It's done. Hindi ka mamahalin pa lang ni Lord. Minahal ka na niya. Amen. Praise God. He loved us so much. Hallelujah. Take note, so much. Kanina, He loves us greatly. Then, in this scripture, it says, He loves us so much. Praise God, so much. Sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Praise God. Kaya na hindi matatapos, hindi mauubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hello? Amen? Praise God. How? That even though we were dead because of our sins, He gave us life. When He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Amen. There you are again. Love is the reason for grace. He saved you by grace because He loves you. Amen. Siyang naghirap, siyang nagbayad, siyang nagsakripisyo, siyang nag-alay ng kanyang buhay, siyang tumanggap ng lahat ng kaparusahan, siya na buhay ay naging kamatayan upang ikaw na patay ay mabuhay. Bakit? Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God! Now, another scripture is this. 1 John chapter 4, verse 9 and 10. God showed how much He loved us. Praise God. So hindi lang mo sinabi, mga kapatid, ng Diyos na mahal niya tayo. Hindi niya lang tayo minahal sa pamamagitan ng salita. Kundi ang sabi rito, ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Amen. Hallelujah. Paano niya po ipinakita ang pagmamahal niya sa atin? By sending His one and only Son into the world, so that we might have eternal life through Him. Then in verse 10 it says, this is real love. I like that translation. This is real love. Kung naghahanap po kayo ng totoong pag-ibig, ito ang totoong pag-ibig. Amen? Kasi mayroong mga fake na pag-ibig. Mayroon din ng pag-ibig na inaalok ang mundo. Mayroon din pag-ibig na sinasabi ang sanglibutan. Hallelujah! Pero ibang-iba po ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is preeminent. Standing above. Amen? Higit kaysa sa lahat ng klase ng pag-ibig. Amen? Kung love ka na ng asawa mo, mas grabe pa ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hello? Amen? Because as we go on, you will see that the love of God is incomparable. Hindi natin pwedeng ikumpara, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yun na hindi maikumpara,
Yon ang pag-ibig niya sa iyo. Woo! Hallelujah! Amen! This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Amen? Kaya nga po, ang tunay na simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang cross. So never measure the love of God by your circumstances. Never. Amen? Because sometimes when tragedy happens, we question the love of God. When problem arises, we question the love of God. When something wrong comes our way, we question the love of God. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. Because God already proven us. God already showed us how much He loved us. Hello? Kailan nun nangyari yun? Hindi ka pa pinanganganak, kapatid. Marahil, hindi pa nga nagtatagpo ang magulang mo. Hello? Amen? Praise God. Hallelujah. Pero minahal ka na ng Panginoon. Kaya nga makikita ho natin kanina, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di pa tayo pinanganganak, minahal niya na tayo. Can you imagine that? Hallelujah. So yun ho ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Yung ibinigay, sinakripisyo, inialay ng Ama ang kanyang anak para burahin, tanggalin lahat ng ating mga kasalanan. Hello? Amen. That's the love of God. Hallelujah. Well, today I want to show you a video. Praise God. I don't know if you already watched this video, but whenever I watch this video, I cannot help, but to be touched by the love of God. Kasi napakaganda ho ng pagkakagawa ng video na ito. With all the scriptures na mababasa ho natin mamaya at sasabihin ho sa atin, magkakaroon kayo ng malawak na kaunawaan ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. It's like a love letter of your Father to you. Amen? So please watch this video at huwag nyo lang panoorin, pakinggan po natin ang mensahe nito. So are we ready? Praise God. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth when you would live. You are fearfully, wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I've been misrepresented by those who don't know me. I'm not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could.
rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you. For you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul. And I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also a father who comforts you in all your troubles. When you are broken-hearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will lay your tears from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything that I love that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad. Almighty God. Hallelujah. So good to know, amen? That He really loves us, mga kapatid. Praise God. You can have that video and watch it over and over again. Hallelujah. Hindi kayo magsasawang panoorin mo. Especially when you meditate on those scriptures na ginamit ko doon. But one thing na gusto ko nga bigyan ng point o stress po doon sa napanood doon natin is sabi ko ron, God has been represented or misrepresented. Amen? And that's true. People who doesn't understood the grace of God misrepresented God. Amen. There are people who are saying that God is mad at you, is angry with you, but it's so clear from the Word of God that God will never be angry with you anymore. Amen. Hindi na talaga pwedeng magalit ang Diyos sa iyo magpakailanman. Kasi po lahat ng galit niya, inubos niya na. Kaya kung inubos niya na lahat ng galit niya, may natira pa ba? Wala na po. Saan niya inubos ang lahat ng galit niya? Sa katawan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus. That's why the Bible says Jesus became the propitiation for our sins. Yun po ang ibig sabihin, God exhausted all His wrath on the body of His Son, Jesus Christ. Amen? So God is forever for you. Yan ang tatandaan natin. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, tinanggal niya lahat ng balakid. Hallelujah! Lahat ng dapat sagutin, sinagot ng Panginoon. Lahat ng dapat bayaran, binayaran ng Panginoon. Upang siya ay maging tatay mo, hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Amen? And you will be forever loved by our Father. Amen? Praise God. It's so good, mga kapatid. Hallelujah. Well, how did God or how did the Father love us? There are many reasons from that video clip natin nung napanood, but I will just highlight some of them, mga kapatid, because time does not permit. So number one, na akin nung napili is that He chose to love us even when we're not yet born. Praise God.
Ang sabi ko ng Ephesians 1:4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Amen. So think about it, mga kapatid. Walang naging basihan ng Diyos para mahalin tayo. Amen. Kasi hindi ka pa pinanganak. Hindi niya nakitang mabait ka. Hindi niya nakitang gumagawa ka ng mabuti. Hello? Hindi niya nakitang matulungin ka. Hindi niya nakitang cute ka. Amen? Kasi yung iba, yun ang basihan. Kaya sabi, mahal ko itong batang to kasi ang cute. Hello? Hindi ko tayo minahal ni Lord dahil cute tayo. Kasi ang sabi ng Bible, bago pa niya nalangin ang mundong ito, bago ka pa ipinanganak, minahal ka na niya. Amen? Praise God. So, napakadakila pong maunawaan na ganun tayo inibig ng Diyos. Amen. Wala ho siyang naging basihan para mahalin tayo. Pinili lang niya na mahalin tayo. Amen? Praise God. Kaya wag na tayong magtanong, bakit ako inibig ng Diyos? Praise God. Magpasalamat ka na lang, kapatid, na ikaw ay minahal ng Panginoon. Amen? Praise God. Start thanking God. Hallelujah. Na talagang pinili niyang mahalin ka, pinili niyang ipanganak ka sa mundong ito. Sabi ko ron, you are not a mistake. That's powerful. Amen? Hallelujah. No one of us here is a mistake. Praise God. Marahil sabi ng magulang mo, o nasabi ng magulang mo sa iyo, hindi ka namin pinagplanuhan. O wala ka sa plano namin. Pero kapatid, wala ka man sa plano nila, nasa plano ka ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yun o ang panghawakan natin. Yung sinasabi ng Diyos patungkol sa atin, hindi ang sinasabi ng tao patungkol sa atin. Amen? Because the view of God is reality. Ang totoong pananaw ay ang pananaw ng Diyos. Amen? Ang pananaw ho ng tao laging may pinagbabasihan. Pero ang pananaw ng Diyos sa atin, wala ho siyang pinagbasihan. Yun ay desisyon niya. Amen? Na tayo'y mahalin, purihin ang Panginoon. Amen? Praise God. Secondly, mga kapatid, He loved us without any condition. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. There is no if there. God doesn't say, I will love the world if. No. Wala pong if doon. Ang sabi ron, ng salita ng Panginoon, He just so loved the world. Amen. There is no condition, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Kaya nga po, gusto ng Panginoon na talaga magkaroon tayo ng lubos na kaunawaan, magkaroon tayo ng lubos na kapahayagan ng pag-ibig niya sa atin. Kasi kapag tayo pag-ibig ng Diyos ay atin pong natanggap, pinaniwalaan, mga kapatid, kung paano niya tayo minahal, ganun din tayo magmamahal. Amen? We will also love without any condition. Praise God. Human love always has conditions. Mamahalin kita kung. Hello? Pero ang Diyos po, ang pag-ibig niya sa atin, wala ho siyang kondisyon. Amen? Praise God. Kaya nga tama yung sabi kanina ng awit. Hallelujah. Our response is to love Him more, serve Him more, work Him more, praise Him more. Amen? Praise God. Why? Because we understood the greatness of His love for us. Amen? You see, under the law, man was forced to love God. Under the law, ang tao ay inuobligang mahalin ng Diyos. Ang tao po ay pinipilit na mahalin ng Panginoon. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and all that is within you. And man miserably failed. Amen? Man cannot do it. Hindi kayang gawin ng tao, mga kapatid. But Jesus came, hallelujah, to fulfill that law. Amen. Hallelujah. On the cross, mga kapatid, tinupad ng Panginoon yung demand na yon ng kautusan. Hallelujah. And because of what Jesus did, we are now become the beloved sons and daughters of God. Amen. And we can now love as He loves, because the love that was shed abroad
by the Holy Spirit in our hearts is the very love of God. Amen. Praise God. Well, another thing mga kapatid, hallelujah, I got the picture, God equals love. Ang Diyos ay katumbas ng pag-ibig. Or as the Bible says, God is love. Amen? We can never fully understood or comprehend love without going back to God. Amen? Kasi ang Diyos, siya po yung larawan ng pag-ibig. Siya yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. At sabi nga kanina nung video na pinanood natin, Jesus was the exact representation of the love of God. Amen? Kung paano Jesus is the exact representation of the grace of God, the full embodiment of the grace of God, He is also, hallelujah, the exact representation of the love of God. Amen? Praise God. Now look at this mga kapatid. God's love is not a human love. It is a supernatural love. It's supernatural because it's not dependent or based upon human understanding, human desires, or human emotions or feelings. Remember in the book of Ephesians, Paul says, to know the love of God that passes knowledge. Passes knowledge. Take note of that. Itong pag-ibig na ito, hindi kayang unawain ng kaisipan natin, mga kapatid. Can I hear a good amen? Hallelujah. We need the revelation of the Holy Ghost. Hallelujah. For us to really comprehend and understand the love of God. Kaya nga ito supernatural. It's not natural. It takes the wisdom of God. It takes the work of the Holy Spirit in our heart for this love to be revealed, for this love to be understood. Amen ba yun, mga kapatid? Hallelujah! Kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu para maunawaan natin ang lalim, ang lapad, ang layo, hallelujah, ng pag-ibig na ito ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! It is not also dependent on human desires. Hallelujah! Or human emotions or feelings. Now we know this. Emotions or feelings come and they go. Hello? Minsan feel na feel mo, alam mo, in love ako sa'yo ngayon, sweetheart. Ha? Pero kapag ka medyo may nagawa siya na hindi mo nagustuhan, parang nababawasan. Kaya minsan yung mga babae, ang tanong mahal mo ba ako? Hello? Alam nyo, dati nakukulitan ako. Hindi. Praise God. Hindi dahil walang asawa ko rito. Matagal niya na naririnig ito. Pero hindi ko kasi naunawaan ito. Dati nakukulitan ako, pagka laging tinatanong niya, mahal mo ba ako? Sagot ko dati ganito, pinakasalan ba naman kita kung hindi kita mahal? Para maputol ang usapan namin. Hallelujah. Until dumating mo ako sa kaunawaan, ito, singit lang ito. Ano po? This is wisdom from the Lord. Ang mga babae pala talaga, they always want to feel secure. Amen? Security lagi ang inaarap nila. So hindi dahil pinagdududahan nila ang pag-ibig natin. Pero sa kanila, mahalaga yun. Amen? Mahalaga yung narinig nila. Tandaan ninyo mga kapatid, kaya napahamak si Eva, hindi nagsalita si Adan. Hello? Nanonood lang daw si Adan. May sinabi si Lord sa kanya, hindi nagsalita. Kaya nanin lang yung babae. Kaya tayo mga lalaki, amen, wisdom ito. Ha? Huwag kayong magsawang mag-I love you sa mga misis. Hindi lang pag-Valentine's Day o kaya birthday lang. Praise God. Kaya kami ngayon ng misis ko talaga, yung aming relationship, it's so good. Because both of us learn from the Word of God how we should respond to one another. Amen? Praise God. So, singit lang ho yun mga kapatid. So, ang pag-ibig ho ng tao, lagi ho yung nakadepende sa damdamin. Gusto nilang madama. Gusto nilang maramdaman.
Pero yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi niya sinabi. Nag-usap sila ng Trinity. Sabi nila, alam mo, pakiramdam ko, mahal ko ang tao. O feeling ko talagang in love ako sa tao. No. Wala akong ganoon, mga kapatid. Praise God. The love of God is never dependent or based on emotions or feelings. It doesn't mean that God doesn't have emotions. God has. Hello? Amen? Pero hindi ho yun ang basihan ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? That's why when you got a revelation of the love of God, ang magiging basihan na rin po ng pag-ibig ninyo ay hindi dahil pinagluto kayo ng masarap na ulam ng inyong misis. Hello? O mga misis dahil nirigaluhan kayo ng diamante ng inyong asawa. Kasi mga babae na isa pagka narigaluhan, oh, sweet na pero pagka nakalimutan. Kasi mga lalaki makakalimutin. Ano ako, makakalimutin ako sa paycheck. Kaya naglilista ako. Ayaw ko nang mapagalitan. Praise God. Pero pagka nakalimot si lalaki, makikita mo yung babae, ibang reaksyon. Nandiyan nagdadabog. Alam mo, kasi mga babae, minsan hindi sila vocal. Dinadaan nila sa mga patabog-tabog. Hindi namamansin, magkakasalubong. Hello? Praise God. Kaya dapat maunawaan niyo yung mga lalaki, huwag kayo magpipikon. Make up nila yun. That is how they have been created. Amen? That's why we need to understand one another. Amen? Sabi ni Peter, dwell with them with wisdom. So you need the wisdom of God. Kasi ang babae, dalawa utak niyan, mahirap intindihin. Para saan tayo mapunta? Tuloy na natin. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. God's love is unconditional because it loves no matter what. In spite of what we do and how we respond, God's love keeps on coming. Even though we try to stop it from coming, His love still flows to us unceasingly. Eh ganyan o kadindi ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig na nilalayuan mo na, hinahabol ka pa. Hello? Ito yung pag-ibig na tinatanggihan mo na, inaayawan mo na, pero talagang ipilit-pilit pa rin sa'yo. Kaya na mayroong kanta na na-compose, di ba? Yung stubborn love. That's the love of the Father. Amen? Talagang makulit, hindi ka titigilan. Alam niyo, kung tinigilan tayo ng pag-ibig ng Diyos, wala tayo rito pare-pareho. Amen? Hallelujah. Looking back, how many times na tinakasan ko ang pag-ibig ng Diyos? How many times did I avoided the love of God? So many times. But that love keep pursuing me. Hallelujah. That's the greatness of the love of God, mga kapatid. Hindi tayo tatantanan ng pag-ibig ng Diyos. Hello? Amen? Kahit na puro kasalbahian mo na ang ginagawa mo, praise God, yung pag-ibig na yon, nag-aantay pa rin sa'yo. Hello? Yung pag-ibig na yon, talagang ipinipilit pa rin. Hallelujah! Sa iyo, kapatid. Ganun ho kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Amen! Praise God. Hallelujah. That's why when we understood how much the love of the Father has for us, you will also have wisdom how to deal doon sa mga sutil ninyong mga anak. No. Praise God. Doon sa mga anak ninyong, sabihin na ninyong black sheep, salbahe. Praise God. Magbabago rin kayo ng pakikitungo sa kanila. Amen. Praise God. Hallelujah. Yun hong kapangyarihan na sinasabi ni Paul, hallelujah, the ultimate power, hallelujah, that is in us is the power of the love of God. And I tell you, it is only the love of God that can change, hallelujah, ang isang taong matigas ang puso. Praise God. I know what I'm saying. Mayroon din akong anak na nagrebelde. Praise God. Hindi ko alam kung paano ko siya dati itutuwid, itatama, lahat ng kalupitan, nagawa ko na siguro. But thank God, hallelujah, the Lord allowed me to understand how much He loves me.
At nung maunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin, na sa kabila ng aking kalukuhan, kasinungalingan, kapilyuhan, hindi ako pinukpok ng Diyos, hindi ako nilatigo ng Diyos, hindi ako pinakulong ng Panginoon, hindi ako pinahirapan ng Panginoon. He keeps on loving me. Praise God. Hallelujah. Nung maunawaan ko po yun, ganun ko rin minahal yung aking anak na yun. I start loving that daughter of mine. Hindi ako sangayon doon sa kanyang ginagawa. But I will always tell her, dati, kasi talagang nagbago na ho siya ngayon. Praise God. Lagi ko sinasabi sa kanya noon, anak, mali yung ginagawa mo, hindi tama, masasaktan ka dyan, mapapahamak ka sa ginagawa mo yan. Pero tandaan mo, you can always come to me and you can always be assured na ang pag-ibig ko sa iyo hindi nagbabago. Alam niyo, nung ganun ko trinato yung aking anak, hallelujah, everything changes. Yun ho ang talagang nagbago rin sa puso ng aking anak. Nung matanggap niya yung pagmamahal ng isang ama sa isang anak. Pero hindi ko ho yun naunawaan, hindi ko ho yun nagawa kung hindi ko muna naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa akin. That's why the Bible says He first loved us. Sabi ko ni Jan, this is how we have known love. Ganito natin naunawaan ang pag-ibig. Hallelujah. Una niya tayong minahal. Praise God. Kaya mga minamahal kong kapatid, we must continue, hallelujah, kailangan doon tayo patuloy na mag-aral tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Minsan sa mga churches, katulad ko rin mo dati, pag pinag-usapan ng pag-ibig ng Diyos, it's like, alam ko na yan. Ano ba naman yan? Napakasimple naman yan. Wala bang mas malalim? Something deeper. Hello? But now I understood, mga kapatid, na lahat mag-work lamang sa buhay natin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Even your faith can only work by love. Can I hear a good amen? Hallelujah. Praise God. Amen. In John 17:23, or another aspect of the love of God is this, and this is powerful. He loved us with the same love He has for Jesus. Take note. Hallelujah. Minahal tayo ng Ama katulad ng pagmamahal na mayroon siya sa ating Panginoong Hesus. Unawain niyo ito, mga kapatid. Hindi kailanman pinabayaan ng Ama ang Panginoong Hesus, except on the cross. Amen? Because on the cross, He became the sin of all humanity. But throughout His life and ministry, hindi ho nagkulang ang Panginoon. Every time na may pangangailangan ng Panginoong Hesus, laging may provision ang kalangitan. Hello? Why? The Father loved Him. Praise God. Sa lahat doon, sa mga patibong ng kaaway sa buhay ng Panginoon, lagi siyang nagtagumpay. Lagi siyang nagtatagumpay. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Ama. Dulo na kuha ni Paul yung revelation na if God is for us, who can be against us? Amen. Nothing can separate us from the love of God. He was not talking about our love for God, but the love of God for us. Amen. At binanggit niya ron, kamatayan, kahirapan, hello, demonyo, impyerno, nothing can separate us from the love of God. Amen. That's powerful, mga kapatid. Kaya ho, sabi ng John 17 verse 3 ay ganito, I am them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Hallelujah. Amen. Praise God. Unawain niyo mabuti yan, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa inyo ay katulad ng pag-ibig niya sa kanyang anak na si Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Having God's love in our lives is the whole meaning and purpose of our Christian walk. Take note of that. Yung pagkakaroon po ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin ay ang siyang buong kahulugan at layunin ng ating buhay Kristiyano. Can I hear a good amen? Praise God. It's not just about blessing. Hello, anong sabi ni Paul? Pwede mo nga ibigay pati buhay mo eh. Sakripisyo mo ang buhay mo. Pamigay mo lahat ng kayamanan mo. But without love, you are nothing. Hello?
magkaroon ka ng pananampalataya, makagawa ka ng mga milagro, mabuhay mo ang mga patay. Amen? Lumakad ang mga bingi. Talagang gising kayo. Nakikinig talaga kayo. Ay, nagre-react kayo. Matulong na ako, pastor. Natuto na ako, di ka may pastor. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay Kristiyano natin ay pag-ibig. Amen? Jesus said, "The new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you." So again, the basis is not your love, but His love for you. Amen? Praise God. Hallelujah. He called us to be vessels and channels of His love. Hallelujah. Container tayo, mga kapatid. Sisidlan tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Praise God. At tayo rin po'y daluyan ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? So huwag kayong makontentong sisidlan lang. Kailangan kung ano yung nakalagay sa inyo, dumaloy palabas. Alam, may pakita ho natin, mga kapatid. Anong sabi ni James? Anong may tutulong, mga kapatid? Kung mayroon isang kapatiran na lumapit sa inyo na talagang nangangailangan ng tulong, at pagkatapos, ang sabi nyo, alam mo, ikaw, mahal ka ng Panginoon, kapatid, lumayo ka sa pananampalataya, pero mayroon ka namang pwedeng ipakain sa Kanya, mayroon kang pwedeng ipainom sa Kanya, but you've not done that. Hallelujah. Anong sabi ng Bible? Where is the love of God there? Hello? Amen? If we are truly vessels or containers of the love of God, it must show sa buhay natin, mga kapatid. Amen? And I tell you, God will give you opportunity after opportunity to express His love. Did you hear me? Praise God. Gumagawa, nagbubukas ang Panginoon ng mga oportunidad para ho maipakita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Praise God. So wag ho nating makaligtaan yung mga opportunity na yun. Wag nating ma-miss yung mga opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. You see, God's love, I like this. God's love initiates a relationship. It maintains the relationship, and He continually reconciles that relationship. Isipin niyo ito, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos siya ang nagsimula. He initiated. Amen? Yung relasyon natin sa Kanya. Siya munang nagmahal sa atin. Amen? Hallelujah. We receive that love. But along the way, mga kapatid, hallelujah, sometimes yung pag-ibig natin bumabagsak. Parang nawawala. But God in His love continuously maintain that relationship. Amen? He continuously reaching out to us, or by His Spirit is speaking to us. Amen? Praise God. Or sometimes through songs, hallelujah, na nagmi-minister sa atin about the love of God. Kanina may mga inawit tayo about the love of God. And it is by the Holy Spirit. Amen? Na tayo po'y pinangaalalahanan ng kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon. Na ang pag-ibig niyang ito hindi nagmamaliw. Hindi ka man nakapag-pray ng isang linggo, hindi ka man nakapagbasa ng isang linggo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen. Praise God. Hindi ka man nag-tithes, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hello? Sabi ng iba, hindi na ako nag-tithes. Mahal naman pala ako nito. Well, you're depriving yourself of the opportunity to be more blessed. Amen. They know that. Yes, God does not hate you. Hallelujah. Hindi galit ang Diyos dahil hindi mo nagawa yung bagay na yon. Pero ang ginagawa mo, dinideprive mo ang sarili mo, hallelujah, sa higit pang pagpapala na dapat ma-release sa buhay mo. Amen? Praise God. And I like the third one. He continually reconciles that relationship. Tayo po ang sumisira ng relasyon sa Diyos. Hello? Tayo po nagkukulang, mga kapatid. Tayo ang nagkakamali. Tayo ang sumusuway. Amen? Minsan tayo pa nga yung lumalayo sa Diyos. Pero ang Diyos, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, patuloy niyang minimend, nire-reconcile yung relasyon na yun. Katulad nung prodigal son, di ba? Yung prodigal son ang gumawa ng kasalanan, siyang lumayo, hello? Siyang nang iwan,
Pero ano ang ginawa ng tatay? Patuloy na nag-aantay. Patuloy na nag-aantay. Amen? Praise God. At nung bumalik, praise God. Hallelujah. Hindi uwinintay na makapasok sa bahay para sermonan at pagalitan. Malayo pa, sinalubong na, tinakbo na niya, at niyakap niya na. Praise God. Sabi nung anak, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa inyo. Hindi na dapat na maging anak pa ninyo. Turing nyo na lang akong maging isang alipin. Pero hindi pumayag ang tatay. Amen? Pumayag lang ang ama na sabihin niyang nagkasala siya sa Diyos at sa tao. But God never allowed him na ma-disinherit bilang isang anak. Hallelujah. That's the love of the Father. Amen? Yun ang pagmamahal ng tao, pagkaswali ka, salbahe ka, hindi ka sumunod sa mga panuntunan na ginawa na nagpapamana, binabawi ang mana. Hello? Amen? Pinapalitan yung tagapagmana. Pero kapatid, sa Diyos, nananatili kang tagapagmana niya. Amen? Dahil hindi ka kailanman itatakwil ng tatay mo. Praise God, may tatakwil ka ng tao, may tatakwil ka ng asawa mo, may tatakwil ka ng magulang mo, pero mayroon kang Diyos na pwedeng balikan na hindi kailanman magtatakwil sa iyo. That's the greatness of the love of God. Hallelujah, I tell you, it's so good. Noong January, I really work on the love of God. Dahil sabi ko, Lord, ito pa-birthday ko sa sarili ko. Pag-aaralan ko ang pag-ibig ko. Uunawain ko ang pag-ibig ko. And I was so blessed. Noon po aking pinag-aaralan ang pag-ibig ng Panginoon. Praise God. That's why I'm sharing this with you, mga kapatid. Well, ako ay nagpaalam kay Pastor Efren. We have a manual on understanding the greatness of God's love for us. Ito ho ay makukuha niyo mamaya sa labas. Ito ho yung mga topic na nakalagay ho roon. What is God's love? The characteristics of God's love versus human love, a new commandment, the cross, sure symbol of God's love, know and believe God's love for you, faith and love great. I like that. Let God love you. You are God's beloved, love according to John, and grace to return to your first love. I don't have the time to really teach on all this, mga kapatid. That's why sinulat na lang mo natin, and if you wanna pursue your study, katulad doon ng mga nakakuha sa amin yan, they're using it sa kanilang mga devotional at sa kanilang mga small group. My pastor sa Laguna kanina, he texted me, he said, Pastor, this month of February, this will be my series about the love of God. Kasi nga naman, love month daw ang February. But every month should be a love month. Amen? Praise God. Hallelujah. Now, let's see the connection of love and grace. Sa title natin, sabi, Love, the Reason for Grace. So I'm going to use the story of Ruth. Amen? Kilala niyo ba si Ruth, mga kapatid? Ito ho yung manugang ni Naomi. She was a Moabite. Amen? Ibig sabihin, hindi siya kasama sa tipan ng Panginoon. Ang isang Hudyo ang tingin sa isang Moabita, aso. Walang karapatan o hindi bahagi sa mga tipan ng Panginoon. Amen? Strangers to the covenants of God. Pero itong babaeng ito, mga kapatid, nagkaroon siya ng revelation ng pag-ibig ng Diyos. Hello? At doon siya dumipende sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya I like itong sinabi niya kay Naomi. Kasi alam natin ang kwento, di ba? Sabi ni Naomi, huwag ka sumama sa akin. In fact, ang sabi ni Naomi ay talagang napakapait ng kanyang buhay, ng kanyang kapalaran. Kasi umalis siya doon sa house of bread. Hello? Amen? Alam niyo, ang pinakamahalaga mga kapatid ay manatili kayo kung saan kayo inilagay ng Diyos. Huwag kayong hanap ng hanap kung saan ang lugar na pupunta. Even in church. Hallelujah. Know where you belong. And plant yourself there. Praise God. Because doon hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Doon walang kamiserableng darating sa buhay. Amen? May mga pagsubok na darating. Katulad doon sa pamilyang ito. Nagkaroon ng pagsubok. Nagkaroon ng famine sa kanilang lupain, sa Judah. Pero ang unang response nila, maghanap ng lugar. Umalis. Hindi kinonsulta ang Panginoon. Hello?
Amen? Sabi nila mukhang maganda doon. Mukhang aasenso tayo roon. Nag-migrate to sila. Iniwan ang house of bread. Ano po ang nangyari sa kanila? Hindi ko sila umunlad doon. In fact, namatay pa yung kanyang mga anak. Trahedya ang inabot ko nila. Amen? Pero hindi ko yun ang mensahe natin. Paalala lang ko yun. Amen? Doon sa mga mahilig mag-wonder. Praise God. Hallelujah. Pero sabi ko nitong manugang ni Naomi si Ruth, sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. Amen? So itong babae nito ay talagang mayroon siyang puso na kilalanin at tanggapin din ang Diyos ng kanyang diyan, ang Diyos ng mga Hudyo. Amen? Now, look at this, mga kapatid. Love the reason for grace. See, I really love reading the story of Ruth. Why? Because it speaks of God's love and grace. Kung inyong pag-aaralan, and that is what we're going to do today, makikita po ninyo na ang kwento ni Ruth ay kwento ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Praise God. The moment Ruth depended on God's love, His grace led her to the field of Boaz. Amen. Yun ang nangyari. Noon po itong si Ruth ay dumipende sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Praise God. Nakita niya na ang Diyos na ito hindi siya itatakbuhin. Nakita niya ang Diyos na ito, bagamat hindi siya Israelita, pag lumapit siya, hindi siya itataboy. Amen? So she depended on the love of God. At ano po ang nangyari? Ang biyaya naman ng Diyos, ginabayan siya, pinatnubayan siya, patungo doon sa bukirin ni Boaz. Ito po ang sabi sa Amplified. Ruth chapter 2 verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor. And Naomi said to her, go, my daughter. Amen. So ano po ang sinabi dito ni Ruth? Hallelujah, pupunta ako sa bukirin na kung saan ako ay makakasumpong ng pabor. Hello? Amen. At alam niyo po ba mga kapatid, eksakto, hindi siya naligaw ng napuntahan. Praise God. Hallelujah, pinatnubayan siya ng Espiritu ng Diyos. Remember, the Spirit of God is also the Spirit of grace. Hello? He is your helper. He is your guide. The Holy Spirit. So that the Spirit of God, that the Spirit of grace, led her into the field of Boaz. Makikita natin mamaya bakit mahalaga na doon siya mapunta sa bukirin ni Boaz. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo pala dumipende sa pag-ibig ng Panginoon, sigurado mapupunta tayo sa tamang lugar, hello, at sa tamang tao. Amen. You don't have to struggle. Even in your work, even in your job, or kayo gagawa ng negosyo. Don't just depend sa isip ninyo, mga kapatid. Hello, sa tingin ko. Huwag sa tingin mo lang. Hello? Kasi marami yung iba ginagamit sa tingin. Marami na akong napahamak dahil sa tingin. Amen. Praise God. Yung iba naman, sa isip nila. Huwag, mga kapatid. Let's depend on God. Amen. Let's depend on the love of God. Parang ganito, sabihin natin, Lord, alam ko mahal na mahal mo ako. At dahil mahal na mahal mo ako, sigurado ako. Hallelujah. Ako ay matatanggap sa trabahong karapat-dapat sa akin. Ako'y makakapasok sa negosyo na talagang tailor-made para sa akin. Amen. Praise God. We need to depend on the love of God, mga kapatid. Praise God. Now, ano po nangyari? Yan ang picture ni Boaz at ni Ruth. Yan ang lumabas. Naghanap ako sa internet, yan ang nakuha ko sa ganda pa na suot nila rin. Hallelujah. Now, look at this. Have you ever found yourself receiving abundance of favor that you wonder why? Nangyari na ba sa inyo ito, mga kapatid?
Ako nangyayari sa buhay ko ito. Mula nung ako po ay nakaunawa ng pabor ng Diyos, praise God, ang dami-dami kong nararanasan pabor ng Panginoon. Pero dati, katulad ng asawa ko, minsan sinasabi niya pag may mga, alam mo kayo pinagpapala ng Panginoon niya si Pastor kasi masunurin niya kayo. Hello? Pero ngayon, iba na yung lingwahe ng misis ko dahil sa pabor ng Panginoon. Amen? Hindi dahil sa pagiging masunurin natin, hindi dahil nagsasakripisyo tayo. Amen? Praise God. But this is our life, mga kapatid. Mga minamahal kong magulang at kapatid dyan sa likod. Eto tayo. Amen? Praise God. Talagang maaasahan nyo ngayon na ang pabor ng Diyos ay laging dadadoy sa buhay nyo. Amen? At huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong mamangha. Mayroon ng awit eh. Hindi ko alam kung inaawit nyo rito yun, yung Tagalog. Parang ang mensahe is parang nagtataka siya bakit ang mga blessing ay napupunta sa kanya. Well, puro Englisher kasi kayo dito. Sabi ko, mga taga-bundok kami, Tagalog. Praise God. Hallelujah. Yung hapot lang ng hapot, you know that song? Hapot lang ng hapot. Praise God. That's a beautiful song. I like that. Praise God. Pero minsan mayroon tayong idea na gano'n, di ba? Bakit tayo binibless? Para bang minsan pakiramdam natin, undeserving naman tayo. Hindi naman tayo talagang karapat-dapat, and yet napunta sa atin. Hallelujah. And you know mga kapatid, the only reason is because He loves you. Amen. Amen. Hallelujah. Kung tayo man ngayon ay nakakatanggap ng mga biyaya at mga pabor ng Diyos, mga kapatid, ay hindi dahil magagaling tayo. Hello? Hindi dahil mababait tayo. Hindi dahil masunurin tayo. Hello? Hindi dahil mapagtawang gawa tayo. Hallelujah. Yun ay dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? At dahil naunawaan natin ngayon na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, pwede na kayong laging umasa ng pabor ng Panginoon sa buhay ninyo. Amen? Praise God. You can expect it every day of your life. Noong minsan, ako ay nag-deliver lang ng mga gulay na pinasalubong ko doon sa isang ninang ko. At so, I decided na hindi ako magsapatos. Pero nakapantalo naman ako. Hindi ako nakashort. Kasi pagod din pa ako dahil doon sa biyahe. Eh, biglang yung yung chairman namin sa Project Globe, gusto niya akong ma-meet. So sabi niya, mag-meeting tayo sa The Palms, dito sa Philinvest. Eh, hindi pwede naka-chinelas doon. Sabi ko, I'm sorry po, hindi ako makakapunta dahil naka-chinelas ako. Sabi niya sa akin, ibilihan niya ng sapatos. Sarap. Diba? Tinawagan yung nina ko, ibilihan mo yan ng sapatos. Pagkatapos, dumunta ko kami sa ATC, ang bibiliin sa akin yung casual, yung mga panglakad na. Sabi ko, I'm sorry, I don't need that. Sabi ko, kabibili ko lang yung pang-casual eh. Ang kailangan ko, pan-decente. Eh, di siyempre, sabi, bilihan ako. Eh, di talaga akong namili ako. Alam niyo, pagka sinabi, bilihan kayo, at sindinala na kayo, huwag kayong mahihiyang pumili ng gusto. Kaya hindi yung pag-umili nyo, sayang, bakit pa ito? Hindi ko unang sinot. Paano makita niya, sabi niya, wow! Pinili mo pala pang executive. Sabi ko, alam niyo sir, ito ang kailangan ko talaga. Hindi yung pang casual. Sabi ko, okay yan, bagay na bagay sa'yo. That's favor. Pero, sino mag-aakala? Nagatid ka ng gulay, may bibili na sapatos. Para ha? Amen ba yung nanay? Praise God, nag-deliver ka ng gulay. Pag uwiin mo, sabi ng misis ko, bumili ka na naman. Sabi ko, bumili. Pabor yan. Amen. Hallelujah. Bakit? Mahal tayo ni Lord. Alam ko yung desire ng heart natin. Pati jacket ko, paborito. Amen. Alam ni Lord, gusto ko
magka-jacket ng ganito. Praise God. Kasi nilalamig ako pag pumunta ako dito. Yung isa naman, kaya ako nagka-jacket, sabi niya, kasi gusto niya, may meeting kami ng mga bishop, eh sabi, kumain daw kami. Aba, kakain kami sa food court ng Schumann. Mga bishop kami, yung isang bumabanta. Sabi ko, huwag tayo dito. Huwag tayo sa magandang restaurant. Sabi niya, bakit? Birthday ko ngayon. Sabi niya, talaga birthday mo? Oo, birthday ko ngayon. Kaya huwag kang kabahan ako magbabayad. Praise God. Aba, tinats nito. Sabi niya, hindi. Bago tayo kumain, bibili ka muna ng t-shirt. Nandito ka na Schumann. Akyat kami. Sabi ko, ang dami kong t-shirt eh. Binigyan ako ng partner eh. Binigyan ako ng magandang t-shirt nito eh. Honestly, marami akong t-shirt. Eh, sabi niya sa akin, long sleeve. Ako, ang dami ko rin yun. Ako sa streets. Sabi niya, kung ano na lang ang gusto mo. Sabi niya, gusto ko yung jacket na semi-com. Aba, dinala naman ako yung gusto ng mga hudpa. Tsaka mga... Sabi niya, pastor, ang dami niyan. Inuuwi ko galing ng States. Dami ko ng ganyan. Sabi niya, hindi, sige, pumili ka na kung ano gusto mo. Pumunta ako doon sa... Ang gusto ba rin, sir? That will give you the design of your... Praise God. Ayaw ko na, uuwi ako ng jacket na hindi ko gusto. Pumunta ako doon sa may mga paa. Sabi ko, talaga ba may budget ka? Sige. Praise God. In short, nakabili ako ng jacket na gusto ko. Because talagang God will give you the desire of your heart. Amen? Pero isipin, hindi ako nagparinig mga kapatid, ha? Sinabi ko lang yung gusto ko. Bakit? Inanong ako eh. Amen? Praise God. Pero walang ano yun, walang charismatic witchcraft doon. Praise God. Hallelujah. Pastor ito rin, nililihan siya, akin yan, ay may-ari na yan. Kanta kami ng kanta nun sa Benguet, yung akin yan, yung asawang gwapo, may nagtuturo sa akin, akin. Yung mga may asawa niya, wag mo ituturo, akin yan. May-ari na yan. Hindi, gesture lang, pastor, gesture. Makita ka ng asawa ko, patay ka. Praise God, masaya talaga mag-preach dito. Hindi relihiyoso mga tao. May ibang checks, pandidilatan ka ng matay. Parang gusto mo na umayo eh, ayaw ko na. Hallelujah. Amen. Pero to... Hallelujah! Praise God. The love of God never condemns. Don't ever condemn me. Praise God. Hallelujah. Pero mga kapatid, indeed, that is the only reason why God is favoring you and me today. Because He loves us. Amen? Look at this. So Ruth went out to gather grain behind the harvesters. And as it happened, look at that, she found herself working in a field that belonged to Boaz. Si Boaz pala is a relative of her father-in-law, Elimelech. Amen? Praise God. So talagang ginabayan siya ng Panginoon. Because she depended on the love of God, the grace of God led her at the right place at the right time. Amen? Praise God. Napunta ho siya doon sa field ni Boaz, mga kapatid. Now, Boaz was her potential kinsman redeemer. Ayan. Someone who could redeem her from her plight as a poor and childless widow. Kasi isa ho yan sa batas sa mga Israelita. Amen? Na yun yung babaeng nabalo o pwedeng asawahin ng kapatid ng kanyang
yung kanyang kapatid na namatay, o kaya pinakamalapit na kamag-anak ng lalaki. Para ho yung lahi ay may pagpatuloy. Hello? Yan yung isa sa mga batas na ibinigay ng Panginoon sa mga Hudyo. Amen? Praise God. So makikita ho natin, it was not an accident that she found herself working in that field. Kasi doon pala, masusumpungan niya yung tutubos sa kanyang napakasaklap na kalalagayan. Amen. Bakit po napakasaklap? Biro mo, balo, walang anak, at napakahirap po nila. Wala silang ari-arian na kahit ano. Umuwi sila doon sa Bethlehem na wala kahit na isang kusing, mga kapatid. That was their, hallelujah, condition. Praise God. Nilalamig na rin o yung iba. Nagkukumot na. Para may magkulamburi ito. Awatin nyo, brother. Ang ginawa talaga eh. Hallelujah. Grabe. Praise God. Para ako nasa binggit ulit. Tingnan natin nangyari sa Ruth 2:8-9. Ito nangyari. Boaz went over and said to Ruth, "Listen, my daughter." Wow. Stay right here. Don't go to any other fields. See which part of the field they are harvesting, and then follow them. Now take note, I have warned the young men not to treat you roughly. Wow. Amen. Biro mo, itong babae nito, estranghero sa lugar na yun. She was not even a Jew. At alam niyo ang pakikitungo ng isang Hudyo sa isang hintil, sa isang pagano, parang aso. They will never treat well ang hindi isang Hudyo, mga kapatid. But look at the favor of God to this widow. Amen? Sa balong ito, mga kapatid. Boaz was a wealthy man. Mayaman, makisig. Talaga hong guwapo rin niya, si Boaz. At pwede niyong ituro yan, akin yan. Hallelujah. So she find favor. Doon sa field ni Boaz, mga kapatid. Hallelujah. Boaz favored Ruth from the moment he laid eyes on her. That's the truth. I believe si Boaz, alam niyo naman yung mga asyendero, di ba? Patingin-tingin lang. Sabi ni Boaz, teka muna. Kunin niyo ito, dahil maganda ito. Akala niyo, drama lang ito. Tungkol kay Jesus ito. Boaz was a picture of Jesus. Aba, naispatan ni Boaz ito. Sino kaya yung magandang bilat mo? Di niya alam, balot. Parang may mga ditong balo. Nung umakyat ko sa Benguet, may kasama ako isang balo. Sabi niya, Bisha, God bless talaga ako. Ikaw magkakasal sa akin. Kasi yung kanta ng akin yun. Akin yun. May binulsa raw talaga siya. Hindi, meron siyang pinaniwalaan na magbibigay ni Lord sa partner niya. May tsura, mistisahin din. Kaya mga mistisahin dito, huwag yung mga walang pag-asa. Hallelujah. Now, Ruth chapter 2, verse 14 to 17. Tingnan niyo yung pabor ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Idugtong natin ito. So, nung oras na ng kainan, sabi nung at mealtime, Boaz called to her. At sabi, come over here and help yourself. You can dip your bread in the sour wine. Hello? Alam niyo, yung mga Hudyo, hindi ka pwedeng kumain, karap sila. Kaya naalala niyo yung isang kwento na yung Canaanite woman, the Syrophoenician woman, ang sabi niya, yes Lord, alam ko na
Mga aso walang karapatan sa dulang ng kanilang Panginoon. Pero sa mga nananaglag na bubo, mayroong karapatan. So, ganun ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero tingnan nyo gaano pinaburan ng Diyos ang babae ito. Sabi sa kanya ni Boaz, pwede kang maupo at nakasama kong kumain. At pwede mo pang isawsaw yung iyong tinapay doon sa, hallelujah, sa wine. Hello? Amen? O, vinegar. Sabihin na lang natin, vinegar. Para matayin niya. Sour wine. Okay, so she sat with his harvesters, and Boaz, look at that, gave her some roasted grain to eat. Pinagsilbihan ka. Inimbitahan. Hello? Pagkatapos, pinagsilbihan ka. So she ate all she wanted, and still had some left over. That's the grace of God. Sa biyaya ng Diyos, hindi ka kukurot-kurot lang. Hello? Sa biyaya ng Diyos, hindi ka pipira-piraso lang. Talagang hanggang gusto mo. Talagang buffet sa biyaya ng Panginoon. Amen? Everything you need, everything you want, you can partake of it. Praise God. Kailangan makita mo natin, ganun sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Hindi mo tayo nagmamakaawa. Hindi mo tayo nakikiamot lamang, mga kapatid. Sabi ni Lord, lahat ng akin sa'yo. Amen? Amen? Kaya yung mga deklarasyon na 1,000-fold, kapatid. 100-fold blessing, 1,000-fold blessing. Kapatid, kalimutan mo na yan. Dahil ang sabi ni Lord, everything I have is yours. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, lahat ng pag-aari niya, sa'yo yun. Amen. Bakit? Mahal na mahal ka ng tatay mo. Amen? Praise God. Sabi ng Romans kanina, God has given us, hallelujah, yung the best niya, ang kanyang bugtong na anak. Ano pa? Ang hindi kaya ibigay sa atin ng Lord ng libre, walang bayad. Amen? Praise God. Now, when Ruth went back to work again, tignan niyo pa ang pabor na nangyari. Hindi lang siya kumain hanggang sa mabusog siya, at mayroon pa siyang sobra, mayroon pa siyang inuwi. Nung bumalik siya sa trabaho, eto ang sabi ni Boaz, let her gather grain right among the sheaves without stopping her, and pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Hello? Amen. Alam niyo ang utos, mga kapatid, yung mga nakabigkis na, yung mga nakabandal na, pwedeng kumuha ng sino. Yun ang ginagawa rito ni Ruth. Ito yung tinatawag sa Old Testament na the law of gleaning. Namumulot ka ng mga nalaglag, na hinarvest, ginapas ng mga tao. Kasi pag ginapas nila, may nabibitawan, o kaya pag pinandal nila, may naiiwalay, yun ay para talaga sa mahihirap. Kasama yung sa utos ni Lord. Pero si Ruth dito, sabi ni Boaz, inutusan niya si Ruth na pwede kang kumuha pati doon sa mga nabigkis na, nagapas na. Did you hear that, mga kapatid? Amen? Praise God. At pagkatapos, inutusan niya pa, sabi, maglaglag kayo on purpose. Sinabihan niya yung mga nag-harvest, sadyain ninyo na maglaglag ng mga trigo na madadampot niya. Wow! Grabing pabor, di ba, mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Let her pick them up and don't give her a hard time. Ano sabi? Huwag niyo siya pahirapan. Hello? Alam niyo, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos at biyaya niya sa atin, mga kapatid, talagang hindi ka na kailangang maghirap pa. Hello? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hello? Believe His love for you. Amen? Let Him love you. Hallelujah. So that the abundance of His grace, hallelujah, will start flowing sa iyong buhay ng walang tigil, walang katapusan. Amen! Praise God! Sige mo, palakpakan natin ang Panginoon. So, ano ba nangyari? Sabi dito, so Ruth gathered barley there all day, and when she beat out the grain that evening, it filled an entire basket. God wants you full.
Ang gusto ni Lord, puno ka, kapatid. Puno, umaapaw. Amen? Praise God. Hindi half full. Hallelujah. But God wants you to be full. Hallelujah. Amen. At yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? At ang dahilan ng biyaya niya, pag-ibig niya sa atin. Okay. Now look at that. Grace means God is for us. Yan ang isang kaulugan, biyaya. Ang Diyos ay para sa iyo. Hindi mo siya kalaban, kapatid. Lagi mo siyang kakampi. Amen. 24/7, 365 days. Hallelujah. God is for you. Amen. Now, ano po ang nangyari dito? Ruth simply believed that she would find favor. Paano ko nasabing naniwala siya? Sinabi niya. Sinabi niya. Hello? Payagan mo ako, ina, sabi niya, na pumunta roon sa bukid, hallelujah, upang mamulot kung saan ako'y makakasumpong ng pabor. She believed it. Amen? Pinaniwalaan niya. So what happened? Hallelujah. That she would find favor in the field, and God in His love, look at that, placed her at the right place, at the right time, with the right person. Powerful. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, inilagay siya sa tamang lugar, tamang oras. Amen? Hallelujah. Hindi naman siguro araw-araw nasa field si Boaz. Amen? Hindi araw-araw magbibilad ng kanyang sarili yung doon. Hello? Amen? Kaya nga may mga utusan siya. Pero pumunta siya roon sapagkat, hallelujah, kailangan siya sa oras na yun. It's all the handiwork of God. Ito ang magandang maunawaan natin, mga kapatid. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, siya mag-orchestrate ng lahat ng bagay. Amen? You will be at the right place, at the right time, with the right person. Praise God. That's why you must enjoy His love for you. Stop striving and struggling to love God. Just let Him love you. Amen? Hallelujah. Yun ang i-enjoy mo. Lagi mo sabihin, Lord, salamat, mahal na mahal mo ako. I'm the apple of your eye. Hallelujah. You are always mindful of me. Praise God. And as you enjoy His love, God will place you at the right place, at the right time, with the right person. I like this. I got this in one of the books that I'm reading. Favor, sabi niya, means faith activates victorious, outrageous results. Tingnan niya, mga kapatid. Yun daw ang ginagawa ng pabor. Hallelujah. Pananampalatayang pinakikilos ng makatagumpay. Hallelujah. Ano yung outrageous? Ha? Papatayin? Ha? Kakaiba na resulta. Outrageous result. Amen? That is exactly what happened to Ruth. Yung naging resulta ng pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Di ba outrageous yun? Nang pakikitungo dapat sa iyo, hindi maganda. Pwede pa nga siyang pagbawalan doon eh. Hello? Pwede pa nga sabihin ni Boaz doon sa mga katulong niya, pahirapan niyo yan. Ha? Tiyakin ninyong walang malalaglag para walang mapulot yan. Hello? Why? Ganun dapat ang trato sa kanya. Why? She was a Gentile. She was a dog, mga kapatid. Hallelujah. Pero outrageous yung naging resulta ng buhay ni Ruth. Bakit? Dahil pinaboran siya ng Panginoon. Amen ba yan, mga kapatid? Hallelujah. Kaya asahan nyo ito. Mayroong mga kamangha-mangha at kakaibang darating at pangyayari sa buhay nyo dahil sa pamor ng Panginoon. Amen? Praise God. May mga tao kahanapin kayo para lang i-bless kayo. Praise God. Pinakwento ko kay Pastor Efren, yung isang minentor ko, yung pamilya from Mindoro, nagulat ako, sinurpresa ako. I've been texting him ng ilang beses, di ako sinasagot. Yung pala, pinagpaplanuhan niya ako. Sinundan ako sa binggit. Praise God. All the way from Mindoro. Nag-travel sila, tumawid ng dagat, kasama niya pa si mama, yung kanyang nanay, para lang makita ako doon. And to surprise me.
Praise God. At alam niyo kahit bakit siya pumunta roon? Gumastos na siya ng napakalaki para magbigay pa rin ng blessing. Amen. Praise God. Dahil nalaman niya yung aking layunin na i-bless yung mga tao roon, pumunta ko siya roon. And he handed me 20,000 pesos. Kaya ako yung mga pastor doon, bilang ko sila nagkaroon ng grocery, bigas, nagkaroon pa sila ng cash. Praise God. Amen. Hallelujah. People will go out of their way. Sabi niya nga nagsisimula siya, kung iisipin ko sa natural, ano ba kinabang ko para pumunta rito? He was a businessman. Napakalaga ng bawat oras sa kanya. Praise God. Itong negosyante nito, from negative 17 million, he is now earning more than 30,000 pesos a day. At kaya pala kinukulit niya ako, kinukulit, kailan ka pupuntang Mindoro? Kasi gusto niyang ipakita yung pinatatayo ng bahay na yun, multi-million house. Praise God. It's all because of the grace of God. Dahil yun sa biyaya ng Diyos. Kaya nagpapatutuo po siya roon, paano siya nakarecover, paano from negative 17 million, ngayon meron siyang 25 na 10-wheeler trucks. Praise God. At patutuo niya sa akin, first time in the history ng kanyang negosyo, kasi nasa yun din ng mga basura, yung mga plastic, yung kanyang negosyo, nandun siya. First time, sabi niya, Pastor, yung unang linggo ng January, sabi niya, 5 tons ng plastic ang ibinenta sa akin. Wow! At pagkatapos sabi niya, it keeps increasing. Hindi dahil magaling na negosyante ito, mga kapatid. Hello? Na-bankrupt na, paano mo sasabihin magaling? Hello? Amen? Praise God. Hallelujah. Ito ang tao nito, when I was in Mindoro, nagtataka ako. Kahit nasaan ako, nakikita ko yung mga. Sinusundan ako. Pero actually, yung salita ng Diyos ay sinusundan niya. Hanggang sa nag-testify siya sa akin. Sabi niya sa akin, can you come to our house? Pumunta ako sa bahay nila. I ministered to the whole family. In short, they give their lives to the Lord. Yung pala, sir, gusto niya nang patalunin yung motorsiklo niya sa bangin. Dahil sa sobrang dami ng problema niya, nag-aabol sa kanya, sa negative 17 million, gusto niya nang wakasan ang buhay niya. Pero sabi niya, salamat, pinadala ka ng Panginoon. And now, 4 years lang po. We met 2006. And it's been 2011. And the Lord, hallelujah, in His love and in His favor, naka-recover itong tao. Praise God. Pero alam niya ngayon ang purpose ng kayamanan niya. Praise God. He is using His money to bless the work of God. Siya ho yung nag-sponsor na nakaraan na nagdadaro kami sa Mindoro, 20,000 people in Pinamalayang Plaza. Nagdadaro mga Kristiyano. Pinakanin niya lahat yun. Lahat ng expenses sa transportation, sinagot niya lahat. For the glory of God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, do you know that Boaz was a beautiful picture of our Lord Jesus? What does the Bible say? The Bible says that He first loved us. He saw you and loved you first, long before you knew Him or loved Him. And He favors whom He loves. Yun na yung eksakto nangyari kay Boaz at kay Ruth, di ba? Praise God. Nung makita siya ni Ruth, ay makita siya ni Boaz, I believe. Sabi nga nila, tumibok na agad yung puso ni Boaz. Ha? Hindi mo sila sabing love at first sight. I don't know how true is that. Amen? Hallelujah. I cannot say that. Praise God. But the Bible says, the moment na nakita ni Boaz si Ruth, nandun na yung pag-ibig niya. Noon lang sila nagkita. Imagine that, mga kapatid. Noon lang sila nagkita. Amen? Praise God. Pero kay Lord, mas matindi. Talagang, hindi ka niya talaga nakita, pero minahal ka na ng Panginoon. Amen? Praise God. Bago pa natin makilala o bago pa tayo makarinig ng anuman tungkol sa Panginoong Hesus, minahal niya na tayo. Amen? Praise God. At ang maganda, pinapaboran ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Amen? Sino rito naniniwalang mahal na mahal siya ng Diyos? Sige, huwag niyo ibababa mga kapatid. Kung naniniwala ko kayong mahal na mahal kayo ng Panginoon, paniwalaan nyo rin, hallelujah, ng pabor ng Diyos
ay patuloy na sa inyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Yung mga utang ninyo, bayad yan. Amen. Yung lahat ng problema nyo, may solusyon na yan. Amen. Praise God. Ano man yung sigalot ang kinakasuhan ninyo ngayon, maayos na yan. Why? God loves you. Amen? Praise God. Tandaan ninyo yan. Laging magkakonekta yan, mga kapatid. Ang mga minamahal ng Diyos, sigurado papaboran ng Panginoon. Amen. Sabi ko po, sigurado. Hallelujah. At dahil sigurado yan, asahan mo yan, kapatid. Asahan mo yan sa buhay mo, asahan mo yan sa pamilya mo, asahan mo yan sa kabuhayan ninyo. Kung may negosyo ka, asahan mo yan sa iyong negosyo. Amen. Praise God. Wag mo kayong mabahala sa mga nangyayari sa mundo. Hindi kayo taga-mundo. Hello? Sabi ko, hindi kayo taga-mundo. Yes, we are in this world, but we are not of this world. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. At sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, wala kayong kulang. Hindi kayo magkukulang. I said, hindi kayo magkukulang. Amen. Titiyakin ng hari. Hallelujah. Praise God na lahat ng pangailangan ninyo mapupunuan. Alam niyo ba na sa isang kaharian, kahihiyan ng isang hari na naghihirap ang kanyang mga sinasakupan? It is a shame. Hallelujah, sa isang hari. Na yung kanyang mga sinasakupan ay walang makain at naghihirap. Now, I want you to get this. Jesus is the greatest King of all the earth. Amen. Siya yung pinakadakilang hari. Siya yung hari ng mga hari. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Beloved, there is no need to strive to qualify for God's favor and blessings. His favor is all over you because He first loved you. Amen? So stop struggling, mga kapatid. Hallelujah. Stop all your struggle. Yung inyong mga pagpupursige, pagsusumikap, yung ginagawa nyo pati gabi, araw, stop na. Hello? Amen? Pinapagod nyo sarili nyo. Do you hear me? Yes. Hallelujah. Yung sinasabing maging tamad kayo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin paniwalaan muna yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil yung pag-ibig ng Diyos na yun, pamumunga ng biyaya sa inyo. At yung biyaya na yun, dadalayin ka sa tamang lugar, tamang oras, at tamang tao. Amen? Praise God. It will guide you. Hello? Amen? Ituturo nito kung ano yung mga dapat mong gawin. Amen. Tigilan natin yung puro diskarte natin. Kaya pagod na pagod ang marami sa atin. Hallelujah. Sa biyaya po, it's no longer your ability, but His ability. Amen. You depend on His ability. And let the Holy Ghost guide you. Hallelujah. And lead you, mga kapatid. Sabi ko nga doon sa mga taga-Benguet, tanim kayo ng tanim. Pagkatapos, nananakaw ng kaaway ang inyong mga tinatanim. Minsan naman, niloloko kayo, minamanipulate kayo ng mga nandun sa bagsakan. They dictate the price. Sabi ko, it's time for you, hallelujah, to rise up as sons of God. Take dominion, take your place of authority in the earth. Hallelujah. Amen. Praise God. Tuturuan kayo ng biyaya ng Diyos kung anong mga dapat ninyong itanim. At kung kailan kayo magtatanim. Kasi minsan nasanayo tayo na ngayon ito dapat itanim, itong nakasanayan natin, lagi natin ginagawa. Dumating ang frostbite, wasak lahat ang pananim. Why? We're not really depending, hallelujah, on God to guide us and lead us, mga kapatid. So, ibig sabihin kaya may mga nangyayari sa atin na hindi magaganda because we fail to acknowledge God, mga kapatid. What does the Bible says? In all your ways, acknowledge Him. Hallelujah! Grace will not work for you automatically, mga kapatid. Hello? Amen, hindi automatic. Can I hear a good amen? You need to hear from God. Hello? You need to exercise your faith. You need to exercise your dominion. You need to declare. Sabi kanina ni Pastor Tim, why do we need to keep declaring? One thing, bakit kailangan lagi nyo naririnig ang isang bagay? To convince yourself.
Not to convince God. Hallelujah! Hindi mo na siya kailangan kumbinsihin na pagpalain ka niya. Talagang sabi niya, pinagpala ka na niya. Kailangan ikaw ang makumbinsi. Kasi marami mo sa hanggang ngayon, marami mo sa atin hindi kumbinsido na talagang pinagpala sila ng Panginoon. Hallelujah! But the more you hear it, the more you listen to it, then your heart will be persuaded. Just like Abraham, hindi ko kagad na-persuade ang kanyang puso. Pero nung pinalitan ang pangalan niya, at araw-araw niyang narinig, Abraham, 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 Abraham. Ano ibig sabihin ng Abraham? Ama ng maraming bansa. Walang anak, meron na. Ama ng maraming bansa. Ama ng maraming bansa. Hallelujah! His heart was persuaded. One day, bigla siyang sumigaw. Sabi niya, yes! Ako'y ama ng maraming bansa. And what happens next? Nabuntis si Lola. Hello? Amen! Hallelujah! Ano sabi ng Bible? Hindi siya pinahina ng kanyang pananampalataya. Pinalakas siya ng kanyang pananampalataya. Amen! Kaya ang napakalaga yung ginagawa niyo dito, mga kapatid. Hindi sa lahat ng churches na pinupuntahan ko ginagawa yan. But thank God for that revelation in this church. Hallelujah. Your faith is being strengthened. Amen. Hallelujah. Your heart is being persuaded. Pero mo bago ka umuwi dito, talagang yung puso mo kumbinsido na, pinagpala ako. Hallelujah. Kahit wala naman ang puso mo, pinagpala ako. God. Hallelujah. God. You are fully persuaded. Fully persuaded. That is what we need, to be fully persuaded. Amen. Not half persuaded. Yung iba kalahati lang eh. Kaya na, ano pa eh? Hello? May duda pa. Praise God. Hallelujah. So keep, katulad mo ng pinag-uusapan nating pag-ibig ng Diyos. Minsan ang katotohanan, hindi kagad bumabaon sa atin yan. Nandito sa isip natin, but it must get into your heart. Amen? Kailangan matalim sa puso natin yung mga kapatid na bawat pagbilang ng mata natin, pag-isip natin, we know we are the beloved of God. Ginawa niya ng asawa mo, still you know you are the beloved of God. Amen? Nagkamali ka, you know you are still the beloved of God. Amen? Hallelujah! Galit ka ba, Pastor? Papaliwanag lang ako. Praise God. So as I close, mga kapatid, just believe His love for you, and you will see His favor, bringing an abundance of blessings into your life. Hallelujah. So what do you do, mga kapatid? Know and believe His love for you. Take note. Know and believe. Know and believe. Alamin mo at paniwalaan mo ang pag-ibig niya sa iyo. Kasi maraming tao alam lang, pero hindi pinaniniwalaan. You must know it and believe it. Pagka sinabi mo, pinaniniwalaan mo, laman na ito ng bibig mo. For with the heart, man believe. And with the heart, hallelujah, or with the heart, man believe. And with the mouth, confession is made unto salvation. Amen. Hallelujah. So you must confess that God loves you. You must say it every day. I'm the beloved of God. When you look at the mirror, sabihin mo, nakatingin ako sa taong mahal na mahal ko. Praise God. I do that, mga kapatid. I'm practicing His love for me. Just like John, he was practicing the love of God for him. Hallelujah, kaya pahiga-higa pa sa dibdib ni Jesus. Si Pedro naman, ano ba yan? Ano ba yan, Lord? Pahiga-higa yan sa dibdib mo. Si Pedro naman, panayang yabang. Lord, pagka ikaw sinanin nila, dadaan muna sila sa akin. Bago ka nila magalaw, ako munang sasaktan nila. Pag dinala ka sa bilangguan, Lord, sasamahan kita sa bilangguan. Ano ginagawa ni Pedro? Nagyayabang. Ipinagyayabang ang alin, ang pag-ibig niya kay Jesus. Gusto niyang patunayan, Lord, mahal na mahal kita. Alam niyo po, nung dumating ang oras ng tukso,
Nakalimutan ni Pedro lahat ng pinagyayabang mo. Sabi ng batang maliit, kilala mo yan. Kasama yan ni Jesus. Sabi ni Pedro, ay Pexman, hindi ko kilala yan. Ano? Sabi niya, hindi ko kilala yan. He denied the Lord. Mga kapatid, kung si Jesus napako sa krus, kasama siya sa tumakbo. Kasama siya sa nang-iwan kay Jesus. But he was boasting, he was bragging about his love for Jesus. But John did not boast about his love for Jesus. He practiced the love of Jesus. Kaya nga siya lang ang nagsabi, the disciple whom Jesus loved. Ha? At sa gospel lang niya mababasa mo yun. Kaya kung babasahin mo, parang self-serving, di ba? Pero mo, ikaw mismo sumulat ang disipulong minamahal ni Jesus. Pero hindi mga kapatid. John was a man who was practicing the love of God. The love of Jesus for him. Kasama mo yun doon sa aking binigyan ng liwanag sa mga Lord. Praise God. So ano po ang nangyari? Siya lang ang hindi naiwan kay Jesus. At the cross, He remains there. Praise God. Nung mabuhay muli si Jesus, siyang unang-una, naunahan niya si Peter sa takbuhan. Yeah, He outran Peter. That's what the Bible says. Kaya yung mga tao, alam nilang mahal na mahal sila ng Diyos, mayroon silang extra strength. Hello? Amen? Praise God. Biro mo, nauna si Peter, pero nalagpasan niya sa takbuhan si Pedro. Ang pag-ibig ng Diyos, nakakapag-energize yan. Pinapalakas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. There is so much about the love of God. So as I end, mga kapatid, believe His love for you. Paniwalaan mo ito. Let it be, hallelujah, coming out from your mouth, hallelujah, and you will see. Anong mangyayari? Makikita mo ang pabor ng Diyos na dadalhin ang masaganang mga pagpapala sa buhay mo. Amen? Mga nanay, mga tatay, huwag niyo pong pagdudaan ang pag-ibig ng Diyos. Paniwalaan niyo na mahal kayo ng Panginoon. At makikita niyo dahil sa pag-ibig niya sa inyo, lahat ng pangangailangan ninyo tutugunan. Amen. Hallelujah. Praise God. Karamdaman dadaling. Praise God. Amen. Kagipitan, mapapalitan ng kasaganaan. Praise God. Hallelujah. That is what the love of God will do to you. Hallelujah. When you start believing it. Shall we pray? Hallelujah. Father, we thank you so much for this great and wonderful day and with these wonderful people of yours, Father. Lord, thank you so much for everything that has been done today. Thank you for the songs, Lord. Hallelujah. Thank you for the word, oh God. Hallelujah. Thank you for the joy, Lord. Hallelujah. Thank you for the peace, the assurance in our heart that indeed, Lord, mahal na mahal na mahal na mahal mo kami. At walang anumang bagay na pwedeng maghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. And Lord, salamat na dahil sa pag-ibig mo ito, aasahan din po namin ang iyong mayamang biyaya, pabor, at masaganang mga pagpapala na patuloy na nagdaloy at darating sa aming mga buhay. Maraming pong salamat because you never fails, Lord. You never fails. We give you all the praise and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. God bless you all.